Good evening everyone. Today is my 11th day of improving my public speaking skills. So subong it will be 4 days to go before sang amon nga opening classes sa academic year 2025-2026. And kagina ging post na sa amon nga Facebook page ang schedule sang kada courses namin, and sang nakita ko kon nga schedule, makita ko man nga manami kay why kami night class, although may ara kami morning class which is from 7:30 to 8:30 a.m. Therefore, all goods man na sa gapon kisa sa alas 7 sang aga gid maumpisa. And then there's a little concern ng gidya sa party sa magiging prop namon. Ang isa naman ka prop sa subong nga semester. Kay ang isa namon nga magiging prop, which is dati na siya namon nga BIPA instructor nga nagka-issue sa amon section, sa amon kurso gali, and then gintanggal siya. Now, siya ang gahawid sang isa ka minor kag major subject sa amon, and I think it's very concerning gid sa amon part as a student, kay since may mga personal issues ang daan sa amon, I don't think nga ang ini nga semester will be going to be well gidya. Kay throughout sang naging second year kami, naging second year kami, wa siya namon naging pro, kay since nga may issue sa gani regarding sa mong section, ging ang OSA or ang din sang College of Management ging instruct danay niya, hindi siya danay pag ipa-instructor sa amon. And ang isa pagit sa pinaka mabudlay is hawid niya ang isa ka math subject nga ang minor, which is ang statistic. Kag expected na gid na kon in my own opinion nga magaulan giniya tres sa amon nga section, pero tani lang ang amon nga nag-iisang din Lester, kay throughout nga daan sang first year as the third year, isa na lang gid kabilog ang nabilin sa amon nga din Lester. Tani gid siya maka-survive sa kag makapasa, kay kalain man nga mag-graduate kami sa amon nga kurso, wa gid may isa miski isa nga din Lester. Kag second part tani, miski way na ko gahop nga makakuha ako sang taas nga grade or uno nga grade, nani hindi lang gid ko ya maka tres subong nga semester, gina-manifest ko together with my classmate, depende na sila ako matuon sila or hindi, nga tani hindi kami magka tres subong, okay lang mag 2.50, ayaw lang gid mag 3 or 2.75 kido. Kalain gidaya kag basi mabalik naman kami balad ilog sa dati nga na experience namon sa first year nga may math man kami, tapos nag-ulan sang tres. So today I just want to update man another thing. Nag-try gali ko review kagapon party sa civil service exam, kag na-realize ko gid nga mabudlay kag mango gid ko, kay sangging skimming ko nga daan ang tanan nga topic, mga critical thinking, ang mathematics, kag atong analogy, kag ang Philippine Constitution. Na-realize ko nga hindi gid ko familiar sa mga words, bago ko lang siya na-encounter, kag there's a part of me man nga naging regretful kay naman wala ko nag-review ahead of time. Although nagambal ko nagligan nga it's okay, nga reassuring man if ever nga hindi ko makapasa, but sang gintry ko makita ang ang example bala nga test
na similar sa civil service examination, though nakabatsyag man ko sang discouragement kag namango gid ko ya dito ko lang gid na realize nga seryoso gid ya kag literal nga pang professional gid ya ang exam. Tani, although first take pa lang ni nakon or namon, tadi yun try ko mong yapon akong best nga mag review ahead of time kay even though there's reassurance nga makatake man ko gyapon liwat another test, but still it's I think it is much better gid ya nga mag prepare nga handaan na mismo kaysa sa sunod na lang. Kay if ever nga daan nga handaan mo ang isa ka bagay miski first time mo nga testingan, sa sunod nga exam kung na-fail ka gid man sa first try, sa sunod nga exam sanay ka na nga mag-grade gid ya sa review. So yeah, I feel regretful kag og gid man nila ginahambal na sa huli ang pagsisisi, but since wala na kami maobra, I'll just try my best to absorb any information nga makaya ko kukusa ng mga bagay nga do komplikado gid ya nga intindihon, ilabi na gid ang analogy. Sa reading comprehension wala man ko da problema, sa logical wala man ko da problema, sa critical thinking medyo may ano man ko da, pero sa abstract wala gid ko da ya problema kay okay gid ko da. Sa math lang gid akon medyo nabubudlayan. I think that's all for my personal life. And I just want to share impressive quote na nakita ko kagina during sa akong scrolling sa Instagram. The quote is all about the end does not justify the mean. Meaning, miski matinlo or maayo ang imo isa ka intensyon towards sa isa ka goal or isa ka bagay, kung ang imo nga way of execution or the process wala in order to achieve that is bad and it becomes it affects other people's life, that becomes inhuman bala in a lot of sense, or anything related sa bad way, then it will not justify your good intention. And I think this quote is applicable ni siya sa controversial issue about sa war on drugs ni Duterte. Kay there's a lot of arguments, opinions man kung deserve gid man bala ni Duterte nga ipakulong dito sa ICC. Siguro may akong opinion dira, and my stance dira is agree ako nga ipakulong si Duterte dito sa ICC naman, not because nagapati ako nga malaing nga tawo si former President Rodrigo Duterte, kay sa akon nga pagkakilala nga daan sa siya is mabal ko man nga maayo man yung intensyon, matindoy at intensyon, wherein ang isa gid niya sa pinaka-goal sang nagpresidensya is to lessen ang criminal activities diri sa Pilipinas. But then may ginatawag kita dabi nga accountability. Ilo gani isa kon ginambal kagina, the end does not justify the means. So miski maayo gid man niya pag iya intensyon, and then he implement the war on drugs propaganda or activity, but since may mga other issue nga daan or naging problema during sang conduction sa sina nga war on drugs, wherein ang iya mga ang mga police or anything nga super ang iyaging toka na mga higher ups people to monitor and administer that activity is nakahimo sa mga bagay nga daw inhuman. For example na lang dabi, may mga cases nga may nakuha nga kabuhi nga inosente, kag may mga ginatawag man kita nga other issue pakit about sa tanimbala, mga muna bala tanimbala, wherein ang isa dito ka
gimbalita sa TV sa to dumduman ko nga wherein nagreklamo ang isa ka pamilya nga may nagsulod lang kuno gulpi sa ila nga pulis, and then ging butangan sang droga ila nga ang ilang for example ila papadabi, tapos ging aresto to sa dason kaging gamit at ging butang nga droga siya as an evidence nga nagagamit siya, tapos muna ipakulong siya. So madamo nga issue nga about sina. Then I believe nga accountable gid ya ang person nga gid sina nagplano, kay since even though hindi niya hungod nga maging amoto ang resulta sang iyang war on drug activity, but since siya nga daan ang nakaisip sina kag siya ang nagalid kag nagaplano, may ara siya responsibility nga miski anong matabo maging accountable gid siya, miski gusto man na niya or hindi, dapat accountable gid siya kay responsibilidad na niya nga daan nga i-determine ang other things nga magiging future nga problema, and responsibilidad na niya na ang mga problema solusyonan in order nga hindi siya magalala, which is sadto nga case though why niya man ging himo, mas ging niya pagani, mas ging encourage niya pagani nga padayunon ang war on drugs despite sa mga reklamo nga medyo inhuman or injustice gidya ang execution sang war on drugs. So yeah, I agree nga dapat i-report gid dito sa ICC kung ano ang naging recent activities sang iyang siyang naging plano as a former president or sa iyang gi-implement nga activity, and mag-proceed sa mga sa mga ebidensya, and also sa magiging kaso bala niya, in order nga ma-justify man to ang mga naging biktima. But it doesn't mean nga nagambal ako nga balain nga tawo si Duterte, si former President Duterte. Is just that he need to be accountable na lang gid sa iya naging action, sa iya naging plano. Kay wa man siya iban nga basulon, kay although hindi siya mismo ang naghimo sadto, pero since siya nga daan ang pinakapunta sang puno, siya gid ang naglead, then he is responsible for everything gidya, kag balaan man na niya as a leader. Yeah, wala na akong arguments, but there's still a lot of other opinions man about sa amo na nga controversial gid siya nga topic, and if hindi mo pag-handle mayad or waay ka sang maayo nga impormasyon or justification to argue sa isa pagit katawo nga may other opinion man about sa nga topic, then it will cause chaos gid. But amo na ako niya argument or opinion. I think that's all. Na-achieve ko man akong goal nga kada video share gid sang anything, for example sang quote, motivation, or anything nga related to that, in order for me nga magahasa man nga magpanumdumayad kag improve ako niya critical thinking without any script, just pure knowledge lang. I think that's all. Good luck gid sa akon nga academic year, sa mga academic year, kay hindi niya magiging mahupos. That's all. Thank you.